Mabuhay mga Malaya. So, gagawa tayo ngayon ng incense cone. Hindi ito traditional na pamamaraan, pero yung mga ginamit ko ditong mga ingredients ay likas dito sa ating bansa. Kumbaga mabilis makita. So, dito ay gumamit ako ng mortar and pestle or yung dikdikan o yung almirez ba kung tawagin nun. And then uling, wansoy or coriander seeds, and then kamangyan and tubig. At syempre gumamit din tayo dito ng binder o yung pangdikit niya, which is yung cornstarch. Marami pang ibang mas ginagamit yung iba na pandikit. Andyan yung makeup powder at saka gum arabic, pero yun kasi ang mas mabilis mahanap. Tapos ito yung kamangyan, durog na siya pero dudurugin ko pa ulit. May mga ilan lang mga sabit-sabit doon. Ewan ko kung saan galing yun. Basta yun, dudurugin ko siya mabuti kasama nitong uling. Dudurugin ko din siya. Mahalaga yung uling dahil ito yung parang pinaka magbibigay ng magandang flow ng pagsindi. So parang pinaka fire starter niya. Huwag din damihan yung uling dahil magiging hindi rin maganda yung pag-apoy niya. So baka biglang dire-diretso siya at hindi na ninyo masyado ma-enjoy yung flow ng incense. So dinurog ko lang yung kamangyan ng todo para wala talaga masyadong mga buo-buo dahil mahirap din masunog kung medyo hindi durog na tama yung inyong mga ingredients. So sa incense na to ay basic lang yung ginamit kong incense or materials, pero madami kayong pwedeng gamitin. Mag-experiment lang kayo, pero tandaan, iba-ibang klaseng halaman, iba-iba yung approach din ng paglalagay ng mga ingredients. Dito sa ginawa ko, 30% lang yung dami ng dinurog na uling sa kabuang mixture. Tapos yung kamangyan, konti lang din, hindi din ganun kadami kasi ang kamangyan medyo malagkit siya. May pagkakataon na kapag napadamihan ninyo, posibleng hindi mag-burn ng maayos. And maganda rin na may resin or kamangyan, depende sa ginagawa ninyo kung anong klaseng resin gagamitin. Pwedeng yung dilaw or ito kasi for pag-o-honor. So kaya kamangyan ang ginamit natin. Nilagyan ko din siya ng tubig para ang pinaka starter niya kumbaga na magkaroon siya ng moist para magdikit-dikit, pero konti lang dahil gagamit naman tayo ng cornstarch. So inintroduce ko lang sa kanya yung liquid para hindi masyadong magbuo-buo ng wala sa oras yung ating mixture. And ako mas gusto ko na kinakamay ko yung paghahalo para maramdaman ko kung talagang halong-halo na. Pero kung feeling ninyo hindi kayo sanay na hawakan ng mga gantong bagay, pwede naman nang gumamit ng kutsara or popsicle sticks or anything na panghalo. Pero I advise na talagang kamayin ninyo. Unless medyo allergic kayo sa mga kung anong possible na ingredients na nilagay nyo, kaya medyo mag-ingat lang kayo. So iset aside nyo lang mga ilang minuto, 15 to 20 minutes, again depende sa anong klaseng ingredients ang nilagay ninyo. Hawak-hawakan nyo lang, baka masyadong tumigas naman. So kapag alam nyo na medyo nag-set na siya or yung parang ready na siya, pwede na kayong gumawa ng cone. So yung cone dapat ay hindi ganun kataba, dahil kapag yung cone masyadong mataba, isa din to sa dahilan kung bakit hindi nagsisindi ng tama ang mga incense cone ninyo. So maaring sumindi siya tapos mamatay, tapos sisindihan nyo na naman. Medyo hassle lang yun kapag patay sindi, diba? So kailangan katamtaman lang yung taba niya or yung kapal niya, and dapat patuyuin nyo to siya ng mga 2 to 3 days to 1 week. Depende din sa weather kung maulan or malamig. Depende rin sa ingredients kung anong klaseng ingredients ang nilagay ninyo. Mararamdaman nyo naman kung ready na siya. Pwede nyo i-try. So ito na ang aking ginawa. So kung di ako nagkakamali, na sa 25 pieces yung nagawa nating incense cone dito. Yan. So, ito yung pang mabilisan na incense. So, kumbaga, na traditional yung majority, kumbaga, nung ingredients, pero naka-incense cone na siya.
Hindi ko to ginagamit sa mga traditional ceremony talaga, para lang to sa mga quick honoring. Iba rin talaga kasi yung process ng traditional na ginagawa namin. Ito lang din ay gusto kong ibahagi sa inyo, just in case na gusto niyo ng mga insenso na ganito. So ito yung pamamaraan ko, and pwede kayo mag-experiment. Marami namang pamamaraan din na maaaring makita ninyo online, pero ito yung isa sa mga subok ko na process. Lalo na sa mga binder, iba-iba yung mga binder, at kailangan yung aralin din kung anong klaseng halaman, anong texture niya, at ano yung properties. Syempre kailangan alam nyo yung magkakahalo ay magkakaparehas ng property. So yun, and ito na yung pinaka-final na gawa natin, at sobrang ganda ng usok niya. Maganda yung pagkakagawa at pagkaka-blend natin. Sa paggawa ng incense cone, mahalaga na meron tayong base na material, which is yung mabilis masunog. So ang ginamit natin dito ay uling na natural. So hindi yung uling na self-igniting, or yung may property na siya ng saltpeter yata yun, or yung pinakapang pa-ignite mismo. Kasi hindi siya, unang-una hindi siya natural, so chemical based yun. Kaya dapat yung uling na regular uling ang gamitin, or yung common uling ang gamitin. Basta kailangan powdered na powder. Tapos kung wala nun, pwede kang gumamit ng sawdust. Yung sawdust yung parang mga powder na nakukuha kapag naglalagari, or yung mismong pinagpuputulan ng mga kahoy, yung parang basta yung powder na yon. So gano'n, marami nun sa mga nagbebenta ng mga kahoy, kasi 'di ba hinihiwa nila, or yung chainsaw ginagamit nila. So yung mga nalalaglag, yun yung kino-collect, and then isasalain lang yun para mas maging powdered, or makuha talaga yung pinaka-powder form nung sawdust. Then yung pangalawa na isa kong gustong i-share ay itong binder. So lahat ng ganitong klaseng form, dapat meron kang binder. Ang binder siya yung nagsisilbing pandikit. Maraming mga klaseng binder. Pwede yung tinatawag na mako powder. Yung mako powder kasi pwede siyang maging base at saka maging binder ng mismong incense mo. Tapos meron din tinatawag na tragacanth gum. Yung mako powder medyo mahal siya. Pag tinitignan mo siya sa online, medyo mahirap siyang hanapin. Pero kung may makita ka, medyo may kamahalan yung mako powder. Tapos yung isang klase rin yung tragacanth gum, pwede rin yun. Yung gum arabic, pwede rin siya. Yung gum arabic, marami yan sa mga baking supplies. And mayroon ding tinatawag na guar gum or xanthan gum. Hindi ko sure kung tama yung pronunciation ko, pero pwede yung gamitin. May nagsasabi din na pwede yung cassava flour or rice flour, pero for me, sa experience ko, inaamag sila. So, hindi ko sure kung okay yun, or baka may tamang mas process na dapat i-process pa. Pero I suggest dun kayo sa, nasubukan ko na rin, itry nyo. Yun nga, yung cornstarch, or yung nabanggit ko, mako powder or gum arabic. Mahal nga lang talaga yung mga yung compare sa cornstarch na mura lang, na parang 10 pesos to 20 pesos. Meron ka ng cornstarch na sobrang dami na para dun sa incense making. So yung cornstarch, pinakuluan lang natin konti sa tubig, and then hinalo-halo. So yung consistency niya dapat yung medyo matubig-tubig pa, na parang jelly, pero hindi siya matigas. Tulad ng honey, pwede rin siyang gamitin. Pero ang problema sa honey kasi, kapag sobrang napadami ka, hindi siya agad-agad natutuyo. Like mag-aantay ka talaga ng sobrang tagal para matuyo siya. So kaya kailangan tansya-tansya. Kahit naman ito kailangan tansyahin mo din, kasi hindi mo pwedeng damihan ng kahit anong binder ng sobra-sobra. Dahil kapag nasobrahan sa binder, hindi na rin yan magiging maayos pag sinindihan mo. Hindi siya magsisindi ng maayos. Tapos pwede ka rin gumamit ng liquid bilang binder mo. Ang problem naman sa liquid, kasi may mga ilang halaman or materials na hindi siya basta nagdidikit-dikit gamit ang regular water. Pero kung may halo ka na katulad ng mga resin like kamanyang or yung gintong insenso, mas kahit papaano nagbabond siya pag may water. Although kahit wala namang resin, pwede siya. Pero kung water lang ang gagamitin mo, kailangan mo ng maayos talaga na timpla. Like, unti-untiin mo. Huwag mong ibuhos lahat. Kasi pag binuhos mo lahat, baka ang mangyari nun, yung mismong
mixture mo maging basa na hindi mo siya mamomold. So ang ina-achieve nga kasi natin ay maging parang clay dough or parang maging clay yung dating niya. So sa mga water, kung gagamit ka ng binder na water base, pwede naman yung mga wines or mga tsaa, pwedeng plain water, ganon. Tapos ito, isa sa mga binder na pwedeng gamitin ay yung mga resin nga, katulad na banggit ko kanina. Pero itong resin na ito, yung almasiga, ito yung klase ng resin na malapot pa, umalagkit pa. So, ayan, dagta ito ng isang puno. Ang problem ko lang dito sa ganitong klase ng resin, hindi kasi siya katulad ng sa water base, hindi kasi siya basta-basta mapapakalat. So, ang mangyayari, talagang kailangan mong paulit-ulit mong masahin para kumapit yung mga ingredients bilang isang buo. Gagawa ko ng next version ng incense, pero yung pellet naman. Yung pellet hindi siya ginagamitan ng hindi siya sinisindahan mag-isa, kailangan talaga ng charcoal nun. Pero explain ko kung ano pa yung mga meaning or possible advantage ng gagamit naman ng mga pellet or ball incense. So yun. Ano pa ba? Yun, kailangan mo din ng pasensya kasi may raming experiment talaga ang kailangan mong gawin kung ikaw ay nagsisimula sa incense. So depende sa materials kasi ang pagtansya-tansya ng mga ingredients ay nakadepende yon sa klase ng materials na ginagamit mo. Kung susundin mo yung sinabi ko kanina, baka posibleng ma-achieve mo na agad yung magsindi siya ng maayos. Isa sa problema kasi talaga yan ng gumagawa ng incense cone, yung hindi nila fully magamit ng tama yung incense kasi hindi nagsisindi ng maayos, hindi siya nagtutuloy-tuloy. Pero kung susundin mo yung mga tips ko, malaki ang posibilidad na ma-achieve mo yung magandang pagpapausok or pagsisindi ng tuloy-tuloy. Basta ang mahalaga din kapag sinindihan mo ang mga gantong klaseng incense ay dapat paapuyin mo siya syempre. Wag yung parang kakaapoy pa lang papatayin mo na. Kailangan make sure na magbaga na mismo yung tuktok niya or yung tip niya para tuloy-tuloy din yung pagkasunog nung nasa ilalim. Tapos wag din masyadong mataba dahil yun talaga mahihirapan silang ma-burn or masunog yung pababa. Yung namamatay sila madalas, hindi na sila umaabot ng kalahati, parang mga 1 to 2 minutes lang nawawala na yung usok. So ayun lang mga malaya, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam sa ngayon.